falling down. Let's worship the Lord. Honor Him. To sing the song of ages to the Lamb. I want your worship to All who've gone get out before from us, this realm. and all who will Let us believe. go to the realm of angels. Sing the song of ages Spiritual to the realm. Lamb. Your name is the That God has given Your us. name is the greatest. Your name stands above them all. Worship that All name. thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Calling on the Holy One. Forgiven, You said you were called unto me, and I will answer thee. forever to the Lamb. Have a new song to the Lord. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. And always be victorious. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Amen. Your name Highest than any is the cancer, greatest. any Your sickness, name stands above any position. all thrones, Highest than money. dominions, all powers and positions. Highest than Your any name treasure. stands Riches in above this them world. all. Jesus' name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Amen. You prove it, All Lord. thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. Together with all angels in the heavenly realm, Holy, we are singing, Holy, Holy, Holy. holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. King of Kings, Lord of Lords. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Heavenly Father, we thank you that your holiness, being one with yourself, reflect your children here on this planet Earth. Help us to discover of who you are each and every day. Thank you for the word gratefulness is what you desire for your children.
For we are people of God. We are people of praise. We are people of worship. And so tonight, we want to know you more. We want to encounter you with your word, so that like Paul in Damascus, you did not convict him. You revealed yourself to him. And that is our intention tonight. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakiano po ng ating Pilipinas at ng ating mga watawat. Magandang gabi sa inyo. November 19 ngayon. You should be aware asan na kayo, ano na kayo, kasi ang salita ng Diyos ay clock natin. Nagpapaalam katulad sa Israel, pinapaalam niya asan na tayo sa ating spiritual journey. Middle week service, lagi kong sinasabi, kapag kayo ay on journey, ang totoong born again ay on journey. Kahapon iba ka, ngayon iba ka naman. Ibig sabihin, ikaw ay nagbibiyahe, biyaheng langit. So kahit madaanan man natin yung mga impyerno, dadaan lang tayo sa pamagitan ng ating transportation na si Jesus ay biyaheng langit. Marami tayong dadaanan. Putikan, wilderness, test and trial. Pero as long as intact kayo, naka-built in kayo, kung sa aeroplano pa, you fasten your seat belt. For your captain, Jesus, will bring you to His promise. Palakpakan natin ang Lord. So tonight, I want you to be responsive kasi sabi ng Lord, kapag hindi tayo responsive, we are dead. And He is alive. Ang Diyos natin ay buhay. Nangangailangan siya ng mga buhay na magre-response tonight sa salita niya. That's why ang salita niya is a double-edged sword. Ang number one na pasalamatan natin, binigay sa atin ang salita niya. The Word of God, the Holy Scripture. Kasi kung wala yan, hindi natin kilala ang Diyos ng totoo. So we thank God. Ako forever grateful ako sa Bible. The more I know, I learn, the more I be thankful. Ang ating message tonight, bilang mga Kristiyano, ang inaasahan ng Bible ay grateful tayo. Hindi tayo ungrateful. Sad to say po, maraming Kristiyano, grumbler. Mukhang walang grumbler dito. Marami talagang mga Kristiyano, grumblers, murmurers, gossipers, and all pers. Tonight, ang salita ng Diyos ay pang-align sa ating lahat. Pati ako. Hello, family. Tinuring nyo ba itong BCF na pamilya nyo? Dahil kapag tinuring nyo ito, maramdaman ninyo ang katuturan ng salita ng Diyos. It's a matter of experiencing the Word of God that makes you different. Hindi po tayo magbabago hanggat hindi natin isinabuhay ang salita. Kaya una, syempre, when you understand, naintindihan nyo na ang salita ay makakabago sa inyo, nandun yung gratefulness din nyo, pasalamat nyo sa salita, di ba? Nakalagay doon, in everything give thanks. Nung araw, hindi ko rin maintindihan yan. Basta, give thanks lang daw, no matter what you feel. Kahit anong naramdaman mo, basta pasalamat lang daw. Sa problema, walang pera, nasaktan, namatayan, pasalamat lang daw. Bakit nga ba na we learn na ang pasalamat ay weapons? Armas natin. Tuwing nagpapasalamat tayo sa Diyos, ang mga sakuna ay lumalayo. Ang demonyo ay lumalayo. Kaya dito mo makita na totoo nga, ang pasasalamat ay protection mo. Hallelujah! We have talking about the power of true thanksgiving. Pero ngayon, ang ating message ay ano? Grateful. Overflowing in gratefulness.
Overflowing in gratitude. Overflowing in gratitude. Ano ang ibig sabihin ng gratitude? Sa Ilonggo mapasinalamaton, that will become your character. Hindi siya kung saan lang, kung kailan lang na kapag may Thanksgiving, lang tayo, doon ka nakikita na namimigay, nagiging grateful. Kundi ito ay isa ng quality o character ng isang tunay na Kristiyano. In other words, hindi ka tunay na Kristiyano kung hindi ka grateful. Take note. Kailangan makita natin ating mga sarili sa message na to dahil ang purpose ng Lord is to give us Himself. Ipakita niya. Ibigay niya ang sarili niya sa atin. Kasi ang plano niya is to be like Him as our Abba, Father. Let's apply lahat ng mga messages natin dito. Galing yan sa Diyos. Overflowing in gratitude. Maraming klase na gratitude. Merong ingratitude o wala ka talagang kapasalamat o wala talagang recognition. Meron namang middle. Yung kung kailan lang. Meron namang nag-o-overflow talaga ang gratitude. Saan ka dyan? Tonight, as you hear the word, kailangan po nating alamin, bago man lang mamatay tayo, alamin natin asan na tayo. So that we could adjust kung kinakailangan. Hindi yung mamatay ka na wala kang alam. Wag naman sana na pagdating mo sa eternal life ay eternal damnation pala. Akala mo eternal life yung iyong pupuntahan, ang iyong destiny, yung pala damnation. Kaya nga kailangan mag-check. Kahit nga sa school, kailangan mag-review para makasiguro tayo ng check. Mamaya hindi natin i-review, X pala. So we really need to check, especially eternal destiny ang pinag-uusapan. Any moment, lalabas ka sa planet Earth, nakasiguro ka na ba talaga sa iyong exit? Personal na tanong yan. Take down notes. Tanungin mo sarili mo, baka mamaya makalimutan mo na naman. So everybody, even online, sapagkat live stream po tayo, gumagamit tayo ng live, di tayo nagvo-vlog, tayo ay nagla-live stream. Alam natin yung live is life, kung anong nangyayari ngayon, kung anong sinabi ng Lord ngayon. Streaming is water na nagbibigay ng life, ng buhay. So kahit dyan ka lang online ka, the power of the word will i-prove ng Diyos ang salita niya, nakakabigay ng buhay, nakakataba nga ng puso. Ang dami kong natanggap na mga pastora, buti na lang may live stream. Pastora, hindi mo ako kilala, pero nagla-live stream ako tuwing nagsisermon ka. It makes me going. It keeps me going in my Christianity, lalo na sa abroad. I thank God. Maging si Emerin na nasa Hong Kong, I know he's watching. At alam niya, sabi ko nga, why don't you tell other people na malaking tulong ang live stream sa iyo? Kasi maraming katulad mo sa abroad na nangangailangan ng live stream. Palakpak. We are building. Look at your neighbor. Sabihin mo, you are my family. Sana po, tuwing punta natin sa church, you should be excited. Ang laman ng utak natin, oh, I'm going to see my family again. Parang katulad ba ng physical na nami-miss nyo ang bawat isa? Although lagi tayo nagkikita dito. Pero dahil kapag tayo ay born again, lagi tayong may pagbabago, we are so excited to see each other kasi gusto nating makita ano na naman ang bago aside sa damit. Palakpakan natin ang Lord. Kaya may excitement ang tunay na buhay na church. Because we are building kingdom of God, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Nandito ang Diyos dahil pinagarian niya nga ang mayroong prinsipo
prinsipyo ng Diyos na simbahan. Pinagharian niya yan. So kung siyang hari dito, siya yung provider, nakikita natin ang nababasa natin sa Bible sa ating family. Pakitas mo yung neighbor mo, good evening, family. Pausuhin natin yan dito sa church natin. And when you call your daddy, your Abba Father, na ang Holy Spirit. Si Jesus, tinuruan tayo na, Father, Heavenly Father, ang Holy Spirit, tinuruan tayong Abba Father. Daddy, kasi ang Holy Spirit sa loob. You need to distinguish between law and grace. Tayo ay grace na. Kaya wala tayong Bible study. Meron tayong life study. Because from Bible manual, na-convert na siya. Naging alive yung salita eh. Naging rema eh. Yung alive, yung Holy Spirit. Kaya ang ating tawag, life study na. Hindi na Bible study. Nag-gather tayo ng information sa Bible, and then yung salita mismo ay gumalaw. At ang salita ay naging buhay. So that's why ang salita na buhay, yun ang pinag-aaralan natin. Kasi bago ito sa atin. Sanay tayo sa sa letter. Basahin, intindihin sa ating pangunawa. Pero you go beyond, dahil ikaw ay na-born again na, you must be born again. Sabi ko nga kay Carol, na yung attorney siya sa Amerika. So umuwi siya dito. Kasi pinauwi siya ng Diyos kasi may ayusin siya sa pamilya niya. Before siya is-send off ng Lord, the Lord will interrupt you. Oo. May gagawin muna si Lord bago ka is-send off. Hindi pwedeng, shortcut. Balikan mo talaga. Kung saan ka galing, ayusin mo. Kung anong mga anomalya mo, wag yung, born again na ako. Yung ex mo, look at your neighbor, process. O yun. Kaya nga sabi ko, na lahat tayo, ayaw natin ng process, gusto natin agad-agad promise. Hindi naman pwede yun kay Lord. Kaya nga, tulong-tulong tayo. We have a family, may ate, may kuya. Kapag may mature tayo na mga wag tayong parang tayo pa magtuturo. Pag talagang ganun ang level natin, aminin natin, hanap tayo ng medyo makakatanda sa atin para matuto tayo. As a family together, we will grow. Palakpakan natin ang Lord. So tanungin nyo ngayong gabi, overflowing na ba ako ng gratitude o parang talsik ng ng tubig? Nag-overflow na ba like a river ang pasalamat ko? Kaya nakukundi ang tenga ni Pastor Alfredo. Pasalamat naman. Kainan na tayo pasalamat. Pasalamat naman. Sakay sa sasakyan, pasalamat naman. Kain, pasalamat naman. Na kukulili ng tenga niya sa akin. Because I tell you straight, I am in the overflowing of gratitude for what the Lord has done in my life. The more you know God, the more you thank Him. Wala kang ma-discover sa Diyos na to because this God is magnificent. This God is perfect. How could you say that you could not say thanks to Him? Because you will discover Him of who He is every day. Kapag anak ka na ng Diyos, sabi niya, just call me and I will show you. Not only answer you, but I'll show you of who I am. I'll show you of what my potential, my power, my capacity. I'll show you of who you are.
So we call this Kingdom City because we are now people of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That would be our principle. Not only during service. When you go home, when you sit down, when you are with your spouse, you must be righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Totoo, kapag hindi, saan ba nag-umpisa ang Thanksgiving? Way back when? Doon na lang tayo sa presidency ni Lincoln. Siya ang nagpauso ng Thanksgiving sa Amerika. Ngayon, mix na ang Thanksgiving. May football, may volleyball, may pakain, at marami. So, nakita natin, maging ang taga-Amerika, that they are blessed nation because of Thanksgiving. We have to observe, confirm, affirm. Oh, kapag magpapasalamat pala ako, wala palang gutom. Kaya nga nagpapadala si Lord ng mga manifestation. Bakit tao grateful? Sapagkat yung mata niya, tinitingnan niya yung mga galawang Diyos. Ako, mahilig ako. Sabi mo, alam mo, Pastora, iyan siya, naninira. Sabi ko, mayroong yan, mayroong pag-asa yung tao na yan. Kasi ang perspective ko iba kaysa sa perspective mo. Kaya panay na lang, ugali ng tao, paulit-ulit mong sinasabi, ano yan siya, talagang ganyan yan siya. Kaya nga ako, ganyan. Maghanap ka pa ng mga taong magdagdag sa mga negative. Pero pag ikaw ay totoong anak ng Diyos, nag-iisip ka, ano kayang magagawa ko dito sa taong ito para magbago? Nandyan na ba kayo dyan? Dumating na ba kayo sa ganyang sitwasyon? Kung wala pa, iniimbitahan ko kayo. Tama na ang chismis. Go straight to the gospel, not gossip. Because the gospel has the power to change men. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus. Ito ay sa 1 Colossians. We're talking about overflowing. Colossians 2:6, Paul speaking. Ang nagsasalita ay si Pablo. At sinasabihan niya ang mga Colossi, people of Colossi, na you should have that sense of gratitude. Sabi ni Paul. Sabi niya sa Tagalog po, kung meron kayong Bible, kahit nasa live stream kayo, God is talking to you. Subukan niyong umupo. Tapusin ninyo ang message. At pagkatapos, sabihan niyo naman ako, what happened? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng hindi mag-serve sa gabing ito. Hallelujah. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus. Sabihin mo nga sa katabi, tinanggap mo nga ba talaga? Saan mo tinanggap? Kasi pwedeng tanggap-tanggapan lang. Tanggapin sa puso, sabi ng Bible, di ba? Bilang Diyos. Anong meaning ng Diyos? Source, sustainer, at defender. Yung bang wala ka nang magagawa kung wala siya. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon ko. Huwag niyo naman tawagin ang Panginoon na meron pa naman pala kayong mga resources. Pag Panginoon, my God, ikaw na nga, wala nang iba akong pupuntahan, kundi ikaw ang aking source. Ikaw ang nagsusustain ng buhay ko dahil ikaw nagbigay. At ikaw lang din ang makadepensa sa akin dahil ikaw ang lahat sa akin. Yan po ang meaning ng God. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Siyempre, pag gossiper ka inside the church, hindi ka karapat-dapat. Dapat kang ilibing. Pagchismusa pa rin tayo hanggang ngayon, in spite na marami na tayong narinig na salita.
abay, karapat-dapat kang ilibing. Dahil yung nag-graduate ng gossiper ay mabubuhay na muli. Yung namatay sa gossiping, sa lahat ng mga ugali, ungratefulness, yan kasi, diyan galing ang gossip. Dahil may inggit ka, jealous, kaya ka nag-gossip, di ba? Ito yung problema natin sa Christian life, sa church. Matindi ang gossiping inside the church. Pero may hallelujah, praise the Lord parang lumpia. Sa sulod, sa loob, may mga bawang, may mga sinulid, may mga needle. Pero sa labas, ang ganda-ganda, ang lutong-lutong. Praise the Lord, hallelujah, praise Jehovah. Pag nakapasok ka dyan sa church na yan, ayan na. Diba? Unti-unti na tayong, alam mo ba? Oo, ako din nga eh. Ikaw rin? Oo. Nirebuke ako sa maraming tao. Galit tayo sa rebuke, pero pag mag-bulge ang mata natin at nandyan na nga yung dapat i-rebuke, abay, tumatawag ka ng public. Palakpak. Tandaan nyo, kahit mag-away kayo mag-asawa, pag yung mata nakaganon, alam mo, may demon. Hindi na tayo yung patruma-truma pa saktan-saktan. Sabi ko nga, nung araw, iba na ngayon ang mundo. Iba na ngayon ang generation. Nung araw, kung makadisiplina ang tatay namin sa amin, may karapatan siya kahit kunin niya ang mga ngipin namin. Hindi kami nagtanim ng galit. Ngayon, sabihan ka lang, mapakamatay na ang mga bata ngayon. Ganun po ang layo na ng ating mga generation. Samantalang kami, minsan di pa kami pinapakain, okay lang. Ngayon, hindi lang mabigyan ng baon, super. So kaya nga, makinig kayo sa salita. Dahil ang salita ay nakakapagbigay ng correction. Ang correction ay nakaka-heal. Huwag mong sabihin, Kristiyano ka, hindi ka nagpapakorek. Kapag incorrectible ka, kaya ka nasa prisuhan hanggang ngayon dahil hindi ka makorek-korek. Dahil lagi kang ex. Sabihin mo nga sa katabi, baka naman gusto mong maging check ka bukas. May paraan. Huwag kang matiling ex. Check naman. Si Jesus lang ang makakorek. Yung iba, 10 ex, hindi pa rin nakorek. Pero nung nakita ng woman at the well, ang Jesus na ito, na pinapakilala sa buong mundo, na check na siya. Hallelujah. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago. Paano ka maging matatag? You have to pass the test. Yung process ba? Kunting lang, reklamo agad. Kaya nga, pag murmurer ka, gambler ka, hindi ka talaga makapunta sa promised land. Hanggang ngayon, alam mo, pastora, nung high school pa yan, ang dysmenorrhea niya. Wow, deng! Tagal naman ang banding yun ni Satan. Pwede ka namang kumalas ngayon din. Tama ba? Kasi pinaniwalaan mo eh. What you believe is what you become. Ganito talaga ako. So, edi ganyan ka. Sabi ng Bible, pag ang dineclare mo, yon ang mangyayari sa'yo. Pero pag sinabi mo, salamat sa Diyos, talagang na-deliver na ako. Surely, narinig ng Diyos yan. And He will do it. Because of His name's sake. Ganon ka-powerful ang pangalan niya. Kaya nga magpakatatag kayo at patuloy na lumago. Ever increasing yung sinabi ko kanina.
Magmula nang ako'y natayo dito, sabi ko, Lord, wag mo akong ipahiya sa Facebook. Kahapon, the other day, maganda ako, Lord. Ever increasing ha. Dapat, next day, mas maganda ako kahapon. Ganon ang Lord. Ever increasing siya. Never decreasing. Palakpak. Do you know my Jesus? I'll tell you kung sino si Jesus ko. Kaya yun ang inaabangan ng Diyos na sabihin natin sa buong mundo. Alam na ni Satanas ang Bible. Yung mga religious, panay pa rin quote ng verse. Okay yan, mag-quote ka ng verse, pero yung yung resulta, wala. Kaya nga pinadala sa iyo ang salita. Para ang salita, yung sasakyan mo. Kukunin ka, dadalhin ka niya sa kanya. Hindi ba naintindihan niyo? Malabo ba? Ang salita ay parang transportation. Sabi niya, sakay na. Let's go. O kung sumakay kayo, nag-agree kayo, nag-amen kayo, sumama kayo, iti ang salita at ikaw, iisa na. Oh, palakpak. Kaya nga magpakatatag tayo, patuloy na lumago sa pagkakilala. Kilala mo ba si Jesus talaga? Ba't hindi na naman madrawing yung itsura mo? Hindi mo pa siya kilala. Kaya nga halika rito, magsamba ka, marinig mo ang salita patungkol sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Magiging matibay kayo, you stand on righteousness. Hindi naman basta-basta. 28 long years, marami akong bato, binato ako rito. Pinahiya lahat. Nandito pa rin ako. Yan ang good news. Nakatayo pa rin ako. Kasi nagpakatatag ako at patuloy nagpakalago, nag-grow sa pagkilala ko sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat. Lagi! Sa English, always. Sabihin mo nga sa katabi, ikaw ba ay always nagpapasalamat? Masakit ngipin mo, nagpapasalamat ka ba? O hindi talagang nagbabow down ka sa sakit ng ngipin mo? Praise is your weapon against any attack. When you praise the Lord, nakaposisyon po tayo sa Kanyang realm. Sa realm kasi ni Jesus, so, presensya niya. May peace, may love, may joy. Wala yung nararamdaman mo. Kaya kahit nakaramdam ka, gusto mong nasa presensya ka para mawala yung nararamdaman mo. At sabi niya pa, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan. So, check your circle. Kasi kunting agreement mo lang sa mundo, ang demons nila, nagpaparade papunta sa iyo. Bawat isa sa atin may mga demons. Yung wala sa Panginoon pa, mas yung mga demons nila. Kaya kailangan check your circle. Huwag kayong papasok sa circle ninyo ng basta-basta. You need to have confirmation from the Lord. Nandun yung lagi kang nagmamatsyag kasi iniingatan mo ang faith mo na hindi siya ma-deviate o masira kahit ninuman. Sa pamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo. Pag hindi kay Kristo, huwag kayong maniwala. Dito lang tayo mag-base sa salita ng Diyos. Madaya kasi ang katuruan ng wala kay Kristo. Magmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao, katulad ng mga relihiyon at mga alituntunin ng mundong ito, or the principle of the world. So, sa mga huling araw na to, we need to really stay in the Word. Stay in the Word because there is power only in the Word of God. Saan kayo? Huwag kayong magpabali ng inyong doktrina
sa magagandang mga salita ng mga tao. Yes, magandang magsalita. Yan, wow, nakaka-flatter. Pero, wag niyong iwala ang Holy Spirit kasi siya ang mag-strain ng naririnig ninyo. Kahit salita pa yan ng Diyos. Tingnan niyo ang bunga. Okay? Alright. So, how are you going to be overflowing in your gratitude? Paki-check kung nandyan na kayo, ha? What are you grateful for? Ano ba ang pinapasalamatan mo sa buhay mo? Yan din ang nagre-replika sa mga itsura ninyo. Bakit lagi sabi ni Pastoral, tsura na naman namin nakita ni Pastor. Paano yan ang screen? Malalaman ka siguro, yung lagi niya sinasabing may menstruation siya. Yan naman ngayon, mukhang, hindi na monthly, mukhang araw-araw na. Wala nang pagkakaiba sa walang menstruation at saka may menstruation. Kasi po, na-adapt mo na. Kaya kailangan natin i-break down kung ano ba talaga ang tama at hindi tama. Bilang Kristiyano, inaasahan ng Diyos na grateful tayo dahil marami naman siyang pinakita sa ating maganda. So kahit marami kang nakita, na-experience na maganda, talagang likas na ungrateful ka, then surely you are not a true Christian. Ang totoong Kristiyano, always giving thanks. Hindi lang sa mabuti, maging sa pangit. You always give thanks kasi ang Diyos, kilala mo siya, di ba? Sino ba si Jesus? Siya yung may purpose. Kahit masama ang nangyari, naniniwala ako behind that may purpose. Kaya advance kang, thank you Lord. Kahit hindi mo pa nakita yung inaasahan mo, thank you Lord. Because by saying thank you, you invite God to move in that situation. Hallelujah. Stamp your feet and shout, receive. Talking about your relationship sa Panginoon. Sabi ni Pastor, iniingatan ko yung relationship ko kay Jesus. Pero nag-divorce kami ng asawa ko, hindi na ako babalik sa kanya. Sobrang sakit ng ginawa niya talaga sa akin. Oh. Tatanungin kita, sinong Jesus yan? Introduce ko sa iyo ang Jesus ko. Alam mo, ang Jesus ko, marunong magpatawad. Ang Jesus ko, nawawala ang pain. Hindi ko sinabing walang pain kasi si Jesus nga may pain din eh. Dami niyang dinana sa cross. Pero kapag na-born again ka pala, katulad sa kanya, nabuhay siya muli. Wala man lang kahit peklat. Isa lang yung iniwan, yung cross para ma-identify siya sa glorious body. Na siya nga si Jesus na namatay para sa ating lahat. Pero ang gwapo-gwapo niya nung na-resurrect siya, di ba? Sabihin mo nga sa katabi, ganyan ka din. Kapag na-born again ka, parang walang nangyari. Di ba? Alaala mo pa, nung boyfriend mo, binubugbog ka, kinukunan ka pa ng pera. Sinasampal-sampal ka pa, pinapahiya ka sa maraming tao, kinikilkilan ka ng pera, di ba? Publicly pa yan. Nung na-born again ka, biglang nawala. Mukhang hindi nakarelate yung iba dito. Nung na-born again ka, parang walang nangyari. Limot mo na, although man-mind ka, pero limot mo na, hindi mo na ma-remember yung sakit. Na-remember mo yung mga nangyari sa'yo, pero wala nang sakit. Wala nang pait. Ganyan ang makuha mo kapag ikaw ay you go to the other side of the lake. O, nakatawa si Twinkle kasi nakarelate. Yung iba parang walang pinagdaanan. Natatawa si Twinkle kasi nakarelate siya sa kanyang experience. Can you imagine nung nagbasa ka ng Bible, di ka nakinig? Nung na-born again ka, ay, ako ito. Kabit. Nung araw, hindi mo feel, nakabit ka.
At kahit ngayon, born again ka na, pag sinabing kabit ka dati, parang wala sa'yo. Wala ako dun Hindi naman ganon. Kaya nga, ma-remind ka para manatili. Yung scar, hindi mawawala sa mind natin. Para ma-remind ka na mali nga yung ginawa mo. Hindi para wala lang, baliwala lang. So that may sasabihin ka sa mga kabataan na ganyan din ako nung araw, kaya anong nangyari sa akin? Wala kasi kasing sasabihin sa ibang tao, wala ka. You're nothing. Kaya yung mga experience natin, yun yung ating ma-share. Kaya ka naging somebody because of what you can share. Ephesians 1:4, tandaan ninyo, may mga bagay na wala kang ginawa. Wala ka talagang ginawa. Salvation, wala kang ginawa. May ginawa ka ba para ma-save ka? Wala. Wala kayo dapat i-worry, i-strive. Dahil kayo ay nagbago ngayon, nandiyan kayo, nakaupo kayo, may ginawa ba kayo? Wala. Si Jesus ang may gawa. Para ipalala sa atin, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Nakakaroon ng confusion yung iba. Pinili ba talaga ako ng Lord? Pinili tayo lahat, ang problema, hindi ka nag-response. Hanggat hindi ka nagre-response, hindi mo feel na pinili ka. Dahil hindi mo paniwalaan, hindi mo pinaniwalaan na bago pa sa mother's womb mo, pinili ka na ng Diyos. Kapag pinaniwalaan mo yan, even now, mangyayari yan. Sa pamamagitan lamang ng pakikiisa kay Jesus. Kung nagsisiparate ka sa Kanya, natural, hindi mo yan ma-experience. When you dwell in Christ, who is the Holy Spirit, the Father of Jesus, who is also your Father, tayo ay makiisa means magiging banal ka rin. Kung ano siya, ganun ka rin. Can you imagine? Tao siya. Nakipag-isa siya sa Ama. Naging Diyos siya. Tayo din. Kapag nakipag-isa ka kay Jesus, maging si Jesus ka rin. Because you are with Him. Maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. No one can boast. Because God loves you, that's why He chose you. He did not choose you because you are good looking. Because you are, magaling ka. Hindi. Pinili ka niya dahil talagang tinalagan niya na maging anak ka niya. It explains verse 5. Tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Kung hindi sa pamagitan ni Jesucristo, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Tell me, Iglesia ni Cristo. Ngayon, nagkakagulo na po ang ating Pilipinas dahil nagtuturuan ng kasalanan. Kahit anong gawin natin, talagang may kasalanan ng lahat. Turo ka, tuturo ka rin. Walang katapusan. Sapagkat hindi pa rin natin na-accept na tayo, lahat ay makasalanan. Na ang kailangan talaga natin ay si Jesus. Wala nang iba. Paano yan? Hindi matanggap ng Iglesia ni Cristo na si Jesus lang ang tanggapin nila upang hindi sila maghimok ng rebelyon sa ating Pilipinas. Maganda ang hangarin pero parang lumpia. Kaya pag ikaw ay equipped, talagang alam mo ang mga kalakaran ng demonyo. Ang ganda ng balat na lagyan na ng sentensya ang sino mang nagkasala. Bilisan ninyo
para magkapera kami, para dadami aming church. Leksyon na, kailangan araw-araw eleksyon para highest bidder. Mukhang wala akong kasama rito. Takot kayo. Takot kayo sa Antichrist. Malapit na. Nag-aabang na ang inyong mga chips. Mga kapatid, kung kayo ay born in the Spirit, dito, maliwanag. Destabilization ang ginagawa ng mga taong ito for a purpose of self-gratification. Kung totoong sa Diyos ka, kaya dito nagkaalaman, sino ba ang Diyos nyo? Ano ba sinabi ng Diyos nyo? Na mag-rally. O baka naman sa amin, ang Diyos namin, sinasabihan kaming manalangin sa bansa, hindi mag-rally. Amen? Amen! Mukhang ngayon lang din alam ng mga BCF. Born again na sana kayo, mga kapatid ko. Maawa kayo. You must be born again. Hindi po tayo makaakyat ng langit pag hindi tayo born again. That is final. The moment na born again ka, dito ka sa liwanag. Inasahan, walang dilim sa iyo. Amen? Dumadami na mga ganon nila, mga church nila. O, di ba? Obvious naman. Kung sinong gustong manalo dito, highest bidder. Kulang na lang lahat ng politician mag-enroll at maging member. Bakit hindi nyo yan masabi? Kasi mahilig tayo sa titingin-tingin lang. Sinabi ko yan because gusto kong ipaalam sa inyo ano ang aking stand dito sa nangyayari. Hindi naman ako pwedeng patingin-tingin lang. You need to be identified kung saan ka. Dahil ang Diyos nakatingin. O anak, anong magagawa mo? Titingin ka lang ba dyan at kakain ng litson? You pray. Praying that these people will be open their eyes. Pray for Amy Marcos na yung pamilya niya, sinisira niya yung sarili niya. For the sake of politics. Politics is politics. I tell you, the dirtiest game ever is politics. Mukhang ngayon lang kayo nakarinig. Kaya nga anak tayo ng Diyos, di ba? Tayo ang kailangan. Kung kapatid nyo yung nagnakaw ng sangkaban, edi anak ka ng Diyos, natural. Pwede bang ilagyan mo yan ng trompa at sabihin ang kapatid mo ay magnanakaw? Bubutuhin mo ba yung klase? Kung yung kapatid niya nga kaya niyang siraan yung madlang Pilipino pa kaya? Wala sa dugo, wala din sa watawat. Ano ba yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong titingin mga Christian, pag-pray natin ang ating presidente. No matter what, kay drogista siya, lahat na lang ng kasalanan sa kanya, tingnan naman natin yung atin. Amen? Mukhang walang boses din yung Barriudos lang po. Kapag may nagsasalita na ganyan, saan ka? Doon ka sa righteous. Wala naman tayong partisan dito. Kung sino nakaupo, may magagawa ka ba? May nakaupo na, pabababain mo. Sino ilalagay mo doon? Si Amy? Na mukhang witch. Bakit ganun? Hindi tayo nagpapaaway. Kinokorek natin ang tama. Ako lagi kuya, wala akong ano sa mga Kristiyano na gaganon. Pag narinig sa kabila, ay naku, wawalisin ka na lang ng Diyos. Total, wala ka naman palang pinagtatayuan. Righteousness tayo. Sino ang nasa gobyerno? Doon tayo. Diba? Lahat naman tayo nagsabi na hinirang siya ng Diyos, hindi lang tao. Kinos ng Lord na hinirang yan.
kahit hindi ako bumoto. Doon na lang sa Diyos tayo mag-submit. Kung hindi mo siya gustong kilalanin na presidente, kilalanin mo siyang kapatid. Kung hindi mo siya gustong kilalanin na presidente, di wag mong na kapatid, di yun nga, hindi mo kinilalang presidente. Sino ang kalaban mo? Hindi kapatid mo. Ang kalaban mo ay ang Pilipinas. Wala, may nag-amen? Talagang wala. Study nga kayo. Amen? Dito pa lang talagang adamic kayo. Adamic tayo. Rebellion po. Ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Hindi korupsyon. Rebellion. Ang rebellion ay may bunga. Ang bunga ay ano? Yun, corruption, isa yun. Gossiper, isa yun. Hindi ka nga nagnakaw, chismosa ka naman. One category lang naman yan. Sa Diyos, ha? Kaya, sana mabuksan ang mata natin ngayong gabi. Kaya hindi ka nawawala ng sakit eh. Wala kang sinasabi. Hindi ka naman sa right, hindi ka naman sa left. Dito ka sa or. Eh, sino naman ang susunod sa iyo? Kailangan magpakilala tayo pag leader tayo. We need to stand where we choose to stand. Choose a gratitude spirit. Dahil kung totoong mapasalamat ka, you can see ang ginagawa ng Diyos. Ako naniniwala ako, justice will prevail always. Kaya kahit ano pang sabihin ng mga tao against sa president, president pa rin siya. At kahit tanggalin ninyo, sino kayo? People power versus God's power. Rebelde ka. Alam mong siyang nakatayo, nakaupo dyan, gusto mong palitan. Sino ka? Do you have power? Yes. Kaya nga naghihimok para magkaroon ng buto. Buto, buto, buto. People power. Ako, God's power ako. Ewan ko sa inyo. Palakpak. Pinili ka nga para mamamagitan. Yung dalawang magkapatid na yan, they have to know Jesus. Lalo na si Duterte. Si Jesus lang naman talaga ang sagot Alam naman natin yan na mga Kristiyano. Anong ginagawa natin? Nakikinig pa rin tayo. Tapos dahil mas marami kang pakinig sa mga vloggers at sa mga naninira, yung lumalabas sa'yo, yun din. Anong makuha mo? Nawala ka sa pananampalataya. Let us be wise. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa po. I-apply natin, wala tayong kalaban. Demonyo ang ating kalaban. Sabihin mo nga sa katabi, kilala mo ba ang demonyo? Baka naman hindi. Kaya wala kang kalaban. You are friend with the demons and you are friend with the angels. Alam nyo, hindi tayo mahihil ngayong gabi pag wala kang identity. Healing for the children of God is like breathing. When you take a deep breath into the bosom of the Holy Ghost, you are healed. Ano ang layunin ng Diyos at kalooban? Pinili niya tayo para maging anak niya. So gratefulness is one of the evidence na tayo ay anak ng Diyos. Hindi maganda sabihin mo, ay nagkakagulo ang Pilipinas, praise the Lord. Di ba? Hindi maganda. But deep inside of you, praise the Lord talaga. Kasi may ginagawa ang Diyos. And we need to be excited of what we pray for. Ang tanong, nagpipray ba ang mga Kristiyano ngayon? Hindi, di ba? Nakikisabay din sa mga commentaries ng mga tao. Tandaan nyo, nakasalalay dito hindi si Bongbong Marcos, si Amy, si Duterte. Nakasalalay dito ang ating nasyon.
Kung ano yung plano ng Diyos sa nasyong ito, so be it. Yan ang mangyayari. Maniwala tayong lahat ng mga believers at yan talaga ang mangyayari. Palakpak. Lumabas na tayo sa makatao. Sino ang idol? Si Jesus ang kailangan natin. Pilipinas kung mahal na bayan. Si Jesus ang kailangan ng mundo. Kaya purihin natin siya. Alright. Indwelling of the Holy Spirit. Ano bang dapat nating pasalamatan? Yun na tinawag, chosen ka. Pinili ka before the foundation of the earth. Ako pasalamat ako, Lord. Hindi ako namatay na hindi ko alam yan. Hanggang ngayon, buhay ako, ini-enjoy ko yan. Pinili mo talaga ako. Alam ko, confirmation araw-araw. Kaya, thank you. Oh, bakit hindi na madrawing ang mga mukha natin? Nagkaroon lang tayo ng trabaho. Sakit. Pagod. Pray natin, stop yung pagod mo. Stop doing your job. Alright. Pangalawa, indwelling Holy Spirit. Hindi naman pwedeng magsaya ka ngayon dahil may Jollibee o may kinain kang lechon. Mamaya naman hindi. I-indwell nga siya eh. Nakatira ang Holy Spirit, ang may-ari ng langit at lupa, nakatira sa anak ng Diyos. That is the reason why you cannot just sit down and not praise the Lord. Yan ang mga reason kung bakit masaya ang tunay na Kristiyano. Chosen at saka indwelling. Number 2 yun. That's why mayroon kang intimate relationship to God. Satisfying ang relasyon sa Diyos. Ngayon, hindi mo gusto ang feel mo kasi wala kang pera, mamaya lang, bibigyan ka ng Lord ng weapon. Just praise the Lord. 2 to 10 minutes. Nagbabago ang itsura mo, nagbabago ang lahat. Yan ay dapat pasalamatan mo. Ibig sabihin, meron kang kapangyarihan baguhin ang iyong kondisyon. 4, giving you peace that the world cannot understand. My God! I don't care kung marami kang pera. Iyo lahat. All I know is may peace ako. Beyond understanding. Mukhang walang reaction, mukhang hindi pa kilala si Prince of Peace dito sa Barrio 2 na to. Pakilala natin. Ako, pakilala ko sa inyo. Kung kilala nyo lang sana si Jesus, kung na-encounter nyo lang sana si Jesus sa Damascus, kasana katulad tayo kay Paul na hanggang sa wakas, talagang hindi sumuko. Talagang nagsasabi siya, it is finished. Ito rin ang aking gusto mapulpil, ang aking mission sa buhay. Ano ang weapon ko? Thanksgiving. Grateful in everything. So, I give Him thanks because satisfying siya. Wala makasatisfy sa akin, kahit asawa ko. No one can satisfy me. Not food, not money, not job, not friends. Only Jesus can satisfy my longing. Sana hindi lang yan ngayon ang inyong palakpak. Sana tuloy-tuloy. Peace of God is in our hearts. Habang yung iba hindi makatulog, ikaw naman ang sarap ng tulog mo. Walang masarap ang tulog dito. Siyempre, marami ka nang utang, hindi pa nalinisan yung tinulugan. O yun. Kailangan po natin ng peace beyond, peace of God. Hindi peace with God, kundi peace of God. Yan ang ibibigay ng Diyos sa tunay niyang mga anak. 3, unconditional love of God. Wow! Kung talagang mahal niya ako, bakit niya ako inalaw na may pain ako? Mahal ka pa rin ng Diyos kasi ayaw kanyang maging disobedient. Kaya nagpapadala siya ng disiplina sa iyo kasi ayaw niyang manatili kang ganyan.
That is the unconditional love of God. Ako na-realize ko bakit may utang ako. Alam ng Diyos na ito ang paraan para dumikit ako sa Kanya. Alam niyo, pag wala kayong utang, ang layo-layo niyo kay Lord. Lalo na pag yung, Lord, ano na to? Hindi ko na alam ang gagawin. Dikit na dikit ka kay Lord. Palakpak. Might be, kung hindi man utang, kung ano mang problema natin, yun ay kinukos ng Lord para dumikit tayo. Yung iba, wala na sigurong problema, kaya halos hindi na magsimba. Ako, Lord, nung nalaman ko, Lord, punuin mo ako ng problema para dikit na dikit ako sa iyo. Kasi ang mga taong wala ng problema, okay naman. Okay naman ang finances namin, kaya wala na ganang magsimba. He loves you and me. He disciplined me and He disciplined you because He doesn't want you to get out from Him. Sabi nga namin kay Carol, bakit hindi siya nag-asawa nag-divorce kayo? Bakit hindi mo makuha ang pera mo? Simply because gusto ng asawa mo, hindi ka mawala sa Kanya. Ganon din ang Diyos. Nahihirapan ka, gusto ng Lord, hindi ka mawala sa Kanya. Tuloy-tuloy ang tawag mo sa Kanya. Tuloy-tuloy ang kapit mo sa Kanya. Yung palakpak nyo ba, ay totoo yan? And God, you can always thank God because moment by moment gusto ng Lord, nasa presensya Kanya. He's the God, He's Jehovah Shammah, the God who is always there for you. Mukhang hindi nyo kilala si Lord. Nakaganon lang. Yung iba, alam nyo ba, pag ako nag-preach sa Korea, talagang ganon mga African, yeah, amen, I like that. Tayo, kadugay kay pastora matapos. Papakita ko lang sa inyo kung ano ang born again. Ang born again ay talagang pagkain niya ang salita ng Diyos. Kayo ba, pag nasarapan kayo ng ice cream, hindi ba kayo ngingiti? Hindi ba kayo mag-response kapag yun ang inyong pagkain? Palakpak. Wala tayong magagawa, hindi nyo pagkain eh. Hallelujah. Another thing na dapat pasalamatan ng Diyos ay magkakaroon ako ng body of resurrection. That's one of the promise bakit ako nagpakahirap sa aking pananampalataya. Dahil gusto ko maabot ang lahat ng promise ng Lord. Especially yung aking resurrected body. Na kapag namatay ako, He promised that He will give me a new body like Him. Kaya naman, naging banal ako. Magpakabanal ako, gusto ko kasi yung glorious body na yan. May iba, hindi nagpapakabanal kahit may asawa nakikiapid. Kahit Kristiyano na, can you imagine? Because hindi niya kilala ang Diyos. Kaya pala, you have no reason to thank God because you don't know God. Dahil kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mag-adultery. Nag-adultery lang tayo kasi hindi natin siya kilala. Nagkasala tayo kasi hindi natin siya ganun kakilala. But yet, God did not condemn us. Binigyan na nga tayo ng chances, pero itsura natin para bang, at least ako, tapos na yun, nakataas pa yung kilay. So, God knows kung sino talaga ang may grateful heart. Dahil ang totoong grateful heart ay godly. Thanking God because of His Word. Yun ang pinaka-last ko at pinaka-importante sa akin. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, how can be hindi siguro overflowing yung gratitude ko kasi hindi ko siya makilala. Paggising ko sa umaga, nakilala ko siya na siya ang nagbigay ng chance para mabuhay pa ako.
Pag uminom ako ng kape, bago mag-kick in yung caffeine, talagang binigyan kanya ng inom agad ng tubig bago pumasok yung caffeine. Ako uminom ako agad ng maraming tubig para yung ininom kong kape, madilyot na lang. Pwede kayong mag-inom ng kape, may paraan. Ewan ko na lang. Yun, bakit ako maraming pisa? Bawat circumstance ko, nakikita ko si Jesus, kaya ako grateful all the time. How can it be na hindi overflowing ang ating gratitude? Today, test yourself if you are grateful or not, okay? Take down notes. Check your list. Be honest, para ito sa inyo. Number 1, you are grateful. Kapag may grateful heart ka, positive attitude ka. Ang attitude mo ay positive. Kung hindi ka positive attitude, it means say X. Number 1 yan. Pangalawa, you are aware of God's presence. If you are aware of God's presence, kaya nag-aaway kayo mag-asawa, aware ka pa rin sa presensya ng Panginoon, then you are a grateful person. Ang grateful person has a humble spirit. Humble spirit. Ano bang magagawa ko dito sa asawa ko? Ano bang maitutulong ko? Kasi hinahanap mo kung ano ang iyong magagawa. It means to say you are grateful sa asawa mo, sa binigay ng Diyos sa iyo. Hindi yung hanapin mo ang diferensya ng asawa mo. Kundi hanapin mo ang bagay na makapagbibigay ka ng tulong sa iyong katabi. Dahil kapag nakatulong ka, di ba? Sabi ng Lord, it will come back to you. Joy. Joy ang makuha mo kapag nakatulong ka. Especially sa spouse mo. At meron kayong peaceful relationship. You are thankful kapag ikaw ay puno ng overflowing. You are thoughtful for others. Yun nga ang sinabi ko kanina. What can I do for other people? Check your list. Kung kayo ay meron ng ganyan, then you will be having an overflowing gratitude. Alam nyo, ang taong pala pasalamat, excited yung mga taong makipagkita sa Kanya. Kasi nakakakuryente siya. Ang taong full of gratefulness ay happy person. Light, magaan, kasama. Ang happy person ay prayerful. Alam mong prayerful yung tao na yan. Puno ng pasalamat. Kapag puno ka ng pasalamat, naiinis ang demonyo sa'yo. Wala ring response, Lord. Mukhang wala lahat sa list. Check nyo honest. Check nyo yung sarili ninyo. You must be an overflowing with gratitude. Because gratitude is the identity of being godly. Ang tunay na Kristiyano, puno ng pasasalamat. Puno, hindi kulang, puno ng pasasalamat. In fact, overflowing ang gusto ng Lord. Sapagkat marami siyang ginawa sa iyo. If you recognize your Jesus in only 24 hours a day, you should be overflowing like a river. You say, thank you, Lord, and thank you, Lord, forever. And when you notice nyo ba, kapag nagpasalamat kayo sa kamay nyo, ito nabali ito nung kay Christina. Panay na lang, thank you, Lord. Ngayon na lang, parang nawala. Because when you recognize God, God will recognize your whole being. He will take good care of you.
That's why He loves you. He takes good care of you. Wala kang reason para hindi magpasalamat. Yung trabaho ninyo, kulang kayo ng pasalamat, kaya nababagot na kayo. Sana mawalan kayo ng trabaho para mabalik kayo sa puno ng pasasalamat. Palakpak! Hintayin pa ba natin mawalan tayo ng trabaho? Always give thanks to God. Kung anong meron ka, give thanks for multiplication. That is the power of being grateful always unto the Lord who is your source. Tumayo tayong lahat. Praise God. This is a Thanksgiving season. That's why our topic will always be on how to give thanks. Minsan, di ba? Minsan nyo lang marinig ito, next week hindi na naman kayo thankful. Pagkatapos ng November, Santa Claus na naman. So, we need to have that character of being grateful to everything. Wala kang ginagawa, pwede ba sumayaw kayo? Kaysa naman nagdi-display kayo na puro cellphone na lang. Mga anak ninyo, ganun din yun. So, ganun ang bahay ninyo, ang saya-saya. We really need to set an example for our children. Pag time ng cellphone, time ng cellphone. Sabi ko nga kay Pastor Alfredo, pag sinabi mong matutulog na tayo, ilayo mo yan. Hindi yung hanggang umaga, may nag-ring. Kasi baka may emergency. Nagpipray ka ba ng mga emergency? Di ba ang prayer mo, no weapons formed against me shall prosper. I have peace. I can sleep. Walang masamang mangyari. Siguro yan ang pinagpipray mo, kaya lagi, baka may magtawag emergency. At may tumawag na emergency. Buti na lang, ang ulo ng ating, nahulugan ng, nyog, hindi to, lube, nyog. Ayun. Kasi ini-expect mo may emergency. Buti na lang hindi yung sa pamilya mo. Have faith. Sa gabi pala, hayaan nyo na yung cellphone na yan. Tapos na yan. Huwag kayong magpa-under sa cellphone. Yung iba sa inyo dito, slave ng cellphone. O, aminin, aminin. Hindi alam kung kailan titigil. No control, hindi na alam. Alas 12 na, alauna na, nandyan pa rin. Makalimutan, ubos na ang dugo. Hallelujah. Lift up your hands, come on. Overflowing in gratefulness from this day forward. I prophesy that your heart should be like wellspring of joy, wellspring of thanksgiving. Katulad ng balon, hindi ito nagda-dry sapagkat sa sobra ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Pasalamat tayong may nasyon tayo. Huwag nating sirain ang ating nasyon. Pasalamat tayong may pamilya tayo. Huwag nating sirain ang pamilya natin. Lahat ng binigay ng Diyos sa atin, pasalamatan natin para bigyan pa tayo ng mas marami pa na kailangan natin. And we all be satisfied with the good things of His house. Amen? Lord, maraming salamat sa aming mensahe. Hindi pa tapos ang November. Patuloy po kaming mag-aral. Kilalanin ang tunay na Thanksgiving. Ito ay karakter pala ng langit. At ang sabi mo, ipauso ang anumang kultura o practice ng langit dito sa lupa. Yan ang greatest commandment mo, Lord. At kami ngayon bilang mga anak mo, we pray for our Philippines na ang aming presidente, anuman ang mangyari, nandyan ang protection mo sa kanya. Dahil siya ang pinili ng mga tao bilang presidente. They will honor you and they will honor the votes of many. At maraming salamat, anuman ang kasalanan ng bawat isa. Matuto kaming
magpatawad at magbigay ng daan upang magbago. Ang kapatawaran mo naman ay mayroong kalakip na disiplina. Kaya ito ang dapat sa Pilipinas, na mag-reign po kayo ang inyong prinsipyo upang masagot na ang lahat ng mga problema sa aming Pilipinas. Sa mga nagkasala, we pray for conviction. We pray for the Holy Spirit to convict them and bring them, Lord, to you, dahil ikaw lamang ang mayroong karapatan para mag-judge sa aming lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ng aming panalangin araw-araw. We also pray for our homes, that our homes shall be filled with gratitude. Tuturuan namin ang mga bata at kahit sino man nakatira sa aming pamamahay, ang bibig ng lahat ay pasasalamat sa Diyos na may likha. Ito po ang aming samot dalangin at lahat po ng mga nations na inyong itinalaga. We are responsible for praying for them so that you can move, dahil hindi kayo makagalaw kung hindi kami manalangin dito sa lupa. Maraming salamat po. Excited kami. Hindi dahil may turkey ang iba, kundi may well, may balon ng pasasalamat na bumubukal araw-araw. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Dito na tayo. Praise the Lord. For this is the will of God. Pasalamatan nyo kung kayo ay may sakit, so that you invite God to heal you. You keep roll chains on me. Amen. Your love has Tonight, set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living.
God, you're always grateful and everything. God bless you. We love you.